Malapit kasi sa 7-Eleven. Itong pinag-stayhan namin na hotel dito sa lungsod ng Villa Balete. Nung una, 3 estudyante pa lang ang nakakita. Pero bigla kagad silang dumami. Pero buti na lang, paalis na kami niyan. Pero hindi muna kami babiyahe pabalik sa Cebu. May kapamilya kasi kaming nakatira sa Albuera Ormoc. Nung nalaman niya na andito kami sa Leyte, tinawagan niya kagad kami. Bumisita daw muna kami sa kanila. Sa Ormoc din kasi kami sasakay ng barko pabalik sa Cebu. Kaya dumaan muna kami dito sa kanila. Eto ding pagpunta namin dito, hindi din namin inaasahan. Wala kasi to sa plano. Ginala kagad kami dito sa baybayin malapit sa kanila. Tapos nilutuan pa kami ng isang bilaong biko. Abay, sinimula na kagad naming imukbang to. Tapos nilutuan pa kami nitong turon. Wala na talagang katapusang kainan to. Ito talaga yung pinunta ni Madam dito ba? May tanim pala silang lansones dito sa bakuran nila. Abay, kami lang pala yung hinintay para harvestin na nila to. Kaya itong uncle ko, hindi talaga nagdalawang isip na akyatin kaagad. Ang swerte talaga ng pagbisita namin dito. Akalain nyo yun, naabutan pa talaga namin itong paghinog ng lansones nila. Nakameryenda na nga kami, nakapanghimagas pa. Umabot din ng 5 kilo tong na-harvest namin. Etong uncle ko, bising-busy sa pagpapakain sa mga manok niya. Abay, last supper na pala nitong mga alaga niya. Kasi ito pala yung uulamin namin mamayang gabi. Kinabukasan na lang daw kami babiyahe pabalik sa Cebu. Hindi na ako nagpapigil pa. Lalo pat iihawan niya kami ng bisayang manok. Naisip-isip ko, parang pinagandaan talaga niya yung pagpunta namin dito ba. Bising-busy na nga sila dito sa paglilinis nitong inihaw nilang bisayang manok. Nag-request kaagad ako kung anong putahing lulutuin dito. Masarap kasi itong i-adobo at itinula. Kaya niluto na kagad nitong mala chef kong uncle. Dahil sa pambihirang kala nila, matik, naluto na kagad itong adobong bisayang manok. Wow! Pati na din itong tinulang bisayang manok. Wow! Abay, hindi na talaga kami nagpapigil pa. Pagkatapos dinasalan ni nanay, abay nilantakan na kagad namin. Etong pagbisita namin dito, puro kain na lang talaga. Kaya kinabukasan, bago kami babiyahe pabalik sa Cebu, 2 beses akong pabalik-balik sa CR. Dito nga kami sa Bay Hotel Cebu nag-check-in. Bale, nag-walk-in lang pala kami dito. Dahil nga, laging pangit yung panahon, hindi na ako nagbubook online. Dito pala kami mag-i-stay ng mga 2 araw. Kaya expected ko talaga na malaki yung mababayaran ko. 2 rooms din kasi yung kinuha ko. Nag-request din ako sa front desk na itabi lang yung mga rooms namin. Hindi kasi sanay itong mga angkan ko na maghiwa-hiwalay kami ba. Medyo nabobo kami dito sa elevator nila. Need pa palang itap yung room card sa elevator. Kung hindi kami nag-check-in dito, hindi pa namin malalaman tong mga to. Pagkadating nga namin sa 9th floor, hinanap kagad namin yung mga rooms namin. Buti na lang, hindi kami nawala ba. Ang laki-laki pa naman itong hotel na to. Etong una naming binuksan, room ng papa ko at uncle ko. Hindi kasi sanay itong mga angkan ko na pumasok ng mga hotel-hotel ba. Eto din yung room namin. Bali, 3 kami dito sa room na to. Nilubos-lubos ko na talaga yung paggastos ko dito sa Cebu. Para naman maka-experience yung mga angkan ko ng mga ganito ba. May pa-welcome pa nga sila dito sa flat screen TV. Pero in fairness, ang social dito. Ang ganda din ng view kasi nasa 9th floor kami. Dahil andito na din naman ako, itutour ko na kayo dito sa room namin. Eto pala yung CR. Bale, nasa gilid yung shower area. Kompleto lahat yung mga amenities nila dito. Pagkapasok kagad namin dito sa room, nagtimpla na kagad ng kape itong si ate. Nag-request din si nanay na manood siya ng movie. Kaya ineksperimentuhan ko na yung flat screen TV nila dito. Pumunta ako sa room nila papa. Medyo nag-alala din kasi ako sa mga to. Nakita kong nanood din pala sila ng TV. Kinuha ko na din yung mga pagkain nila dito. Kung hindi sinabi ni papa na tirhan ko sila, dinala ko na talaga lahat to. Hindi to kasama sa libre sa hotel ha. Ito yung pinabaon sa amin ng uncle ko. Hindi namin nakain sa barko. Kasi natulog lang talaga kami sa buong biyahe. Kaya ito pa yung pananghalian namin. Sa lakas ng alon, kahit hindi ka inaantok, itutulog mo na lang talaga. Kaya yung dala naming pagkain sa Ormoc Leyte, dito na lang namin kinain sa hotel. Kapag nagbibiyahe din kasi, hindi ako talaga kumakain. Lalo na sa barko kasi isusuka ko lang talaga. Habang nanonood nga kami ng TV, yung temperature ng aircon lalong lumalamig. Hindi kami marunong mag-operate ng aircon nila dito. Kaya tumawag ako nang mag-check dito sa aircon sa room namin. Iba kasi yung adjustan ng aircon nila. Kanina pa kami naghahanap ng remote ng aircon. Nasa may dingding lang pala nakadikit. Doon mo lang pala i-adjust. Ang kabubuhan, dinala talaga sa Cebu. Dahil 5 PM na kami na nanghalian, nakatulog kaming hindi man lang kumain ng dinner. Kaya gumising kami ng maaga para mag-breakfast. Kasama na din kasi sa libre ang breakfast. Kaya hindi talaga namin to palalampasin. Lalo pat gutom na gutom kami. Bumaba nga kami sa may 2nd floor. Yung free breakfast pala nila dito, buffet pala. Parang mapapasabak pala kami dito ah. Sakto din palang hindi kami nakadinner kagabi. Eto nga ang nangyari nung pag-stay over namin sa Cebu.
Akala ko isang araw lang kami pero nabutan kami ng 3 araw talaga. Medyo na late si madam sa pag-upload dito. Hindi kasi madali ang pag-edit-edit lalo na kapag nasa ibang lugar ka. Pero sa araw na yan, maagang gumising si madam. Plano niya kasing igala yung mga angkan niya. Maaga nga kaming umalis para madami kaming mapuntahan. Sayang naman kung hindi lulubutin ng buong Cebu. 1 hour yung binyahe namin bago kami makarating dito sa Simala. Bawal pala ang magsuot ng maikli dito. Kaya nagrent ako nitong puting tela na itatapis. Tapos bumili na din kami nitong red rose na bulaklak. Bale, 8 AM pala to binubuksan tong malaking gate sa may entrance. 7 AM kami nakarating dito pero ang dami nang nakapila sa labas. Eto kasi yung unang request ni nanay na pumunta daw kami dito. Pagkapasok ko talaga dito, wala talaga akong masabi sa sobrang ganda. Pati yung simbahan nila dito, parang nasa ibang bansa na. Yung bulaklak na binili ko, inakyat ko pa talaga papunta sa taas. Inalay ko kay Mama Mary para madinig niya yung wish ko ba. Dumaretso na kagad kami papuntang Carcar City, Cebu para bumili ng mga pasalubong. May pa-free taste pa nga sila ng chicharon dito. Yung binili naming chicharon, yung per kilo talaga. Merong spicy at meron din namang hindi. Nung nalaman ng kapitbahay namin na pupunta kami ng Cebu, abay nanghingi na kagad sila ng pasalubong. Nagpakapin? Thank you, ma'am! Dahil nasa Carcar City lang din itong Kamumut Shrine, dumaan na lang din kami dito. Pinuntahan din namin itong museum na ito. Hindi pwedeng hindi namin to mapuntahan tong Cross ni Magellan. Dito talaga sumama yung pakiramdam ko. Dahil yung daan paliko-liko. Bago ka nga makapunta dito sa buwakan ni Alejandra. Ito talaga yung malayong pinuntahan namin. Pero worth it naman kasi ang ganda ng mga bulaklak dito. Pero halos 6 PM na kami nakarating. Pinuntahan din namin itong Temple of Leia. Pero mas mahal yung entrance dito kaysa nung mga napuntahan namin. Pero mga 30 minutes, umalis na kagad kami. Tapos dumiretso na kami dito sa top. Pero hindi ka makakapasok dito kung wala kang pang entrance. Eto na yung last na destinasyon. Kasi yung senior citizen kong kasama, nagrereklamo na talaga siyang pagod na siya. Dito kami sa Tops kakain ng dinner. Alam kong gutom na talaga tong mga to. Ang sarap ng inihaw na panga ng tuna dito. Plus points pa yung view. Pag andito ka sa Tops, kitang-kita mo yung buong Cebu. Yung nanay ko hindi na talaga nagsasalita dahil sa sobrang pagod. Kaya dumaretso na kami sa hotel. Ang dami naming napuntahan sa isang araw na gala namin. Kaya kinabukasan, muntik na naming hindi makain yung free breakfast namin. Bali 6 to 10 AM kasi yung buffet free breakfast nila dito. 9 AM na kami nagising. Pabilisang ligo na lang talaga yung nangyari. Bago kami mag-check out dito sa Bay Hotel. Syempre, magbe-breakfast muna kami. Lalo pat kasama na to sa libre. Ang social din ng breakfast nila dito, naka-buffet. Sinabi ko din sa mga angkan ko, nadamihan talaga nila yung pagkain. Dahil itong breakfast na ito, kasama na ang lunch. Kaya itong breakfast namin kahit hanggang alas 10 lang, naabutan kami ng 11 dito. Skipping, sir. Kung hindi kami nag-check out, hindi pa namin malalaman na may swimming pool pala sa ibabaw dito sa hotel. Dahil meron pa naman kami isang oras, inakyat na namin ang 21 floor. Pinakatuktok, andito lang pala yung swimming pool. Umakyat lang talaga kami dito para titigan lang yung pool. Wala na kaming oras mag-swimming-swimming kasi aalis na kami dito sa hotel na ito. Check out kasi namin 12 noon. Tapos nag-book na lang din ako sa Grab. Pero hindi pa kami uuwi dyan. Lilipat lang kami ng panibagong hotel. Papasukin muna namin itong Radisson Blu Hotel. Dito sana kami mag-i-stay ng mga 3 days sa hotel na ito. Pero pinigilan ko talaga yung sarili ko. Nakakabutas kasi ng bulsa dito. Bago kami pumunta dito, nag-book ako online para makakuha ng 2 rooms na magkatabi. Yung malaking pool nila dito nasa ibaba. Kung ako mag-i-stay sa hotel, ang una ko talagang i-check ay yung CR. Tinitignan ko lang talaga yung mga libreng amenities. Tapos binuksan ko na din itong malaking cabinet. Akala ko din sliding door tong salamin. Magre-rest na sana ako. Pero may napansin ako dito. Listahan ng mga drinks at meron ding presyo. Nalaman kong may laman pala yung ref nila dito. Pero hindi nga lang libre. Tapos presyong $1 talaga. Kaya dali-dali akong pumunta sa room nila Papa para i-orient sila na hindi libre yung laman ng ref. Baka kasi nag-umpisa ng uminom tong 2 to. Bawal ni ha, kay mahal kayo. Mahal kayo ba ang libre? Bawal ha, kay mahal. In-explain ko nga sa kanila kung magkano yung presyo taga-isa nito. Muni siya 2,000, 2,100. Muni siya 250. 250 pa siya. Mahal-mahal kay 380. Oh, mahal na siya. Mahal na ang kwan. Ang Coca-Cola kay 200. Mango and si Star, muni siya 200. Then kanay mo tag 90, tag 20 naman sa gawas. Muni siya tag 175. Kanila libre na to. Oh, so ka na lagi nyo ang yabe. Kanila ang yabe ha, kay mahal-mahal tong kuan. Muni siya libre, ate. Hi, Miss Miskera. Kita kayo ang kuan. Buti na lang talaga, inorient ko muna sila kasi expected nila libre yung laman ng ref. Ang katangahan talaga namin ginawa sa Cebu. Nag-grab pa kami kahit magkapit bahay yung mall at yung hotel na pinagstayhan namin.
Tapos, nag-shopping sa mall kahit wala ng budget. Bahalag pobre, basta hilas ba? Kahit alam kong mahal yung slipper sa Crocs, bumili pa din ako. Sabi nga ni nanay, Spartan na lang yung bibilhin ko dapat. Siguro yung talent ko, yung magwaldas ng pera. Hindi pa talaga ako nakontento, bumili pa talaga ako ng sapatos. Binilhan ko na din yung papa ko. Pero ayaw niya nga daw ng sapatos kasi sumasakit yung paa niya. Kaya yung panglalaking sandal na lang yung binili ko. May nadaanan nga kaming watch store. Naisip ko kagad yung tatay ko na laging bumibili ng relo sa Shopee at nabubudol. Tapos hindi umabot ng 1 taon kasi nasisira kaagad. Kaya eto, bilhan ko na lang siya ng medyo mahal. Tapos yung may warranty. Habang kayo nag-iipon, si madam gastos ng gastos. Magsusukat lang naman sana kami ni nanay ng mga bags dito. Pero nung nalaman ko na nakasale pala lahat yung mga bags dito, nag-iba na kagad yung pananaw ko sa buhay. Titiisin kong mag-ulam ng tuyo ng mga 1 buwan basta lang mabili ko tong mga bags na to. Bugbog sarado yung ATM card ko dito sa Cebu. Pero napag-isip-isip ko, nag-iipon tayo para mabili natin yung mga gusto nating bilhin. Isa din yan sa mga nagpapasaya sa buhay natin. Kaya wag nyo nang pag-isipan, gumastos lang kayo para damay-damay na tayong lahat. Sinukatan ko na nga ng sapatos itong uncle ko. Sobrang saya nga niya nung binilhan ko talaga siya ng sapatos. Sinabi ko nga, bumili na din kami ng pasalubong para sa mga anak niya. Buti na lang, madaming buy one take one dito. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakapag-shopping ng ganito tapos kasama ko pa yung pamilya ko. Hindi ko kayo pinapainggit dito ha. Sinasabi ko lang sa inyo na lahat ng mga pagsisikap nyo may sukli yan. Pagkalabas namin sa SM, doon lang talaga namin napagtanto na ang tanga namin. Eto nga yung mall. Tapos, eto na nga yung hotel. Nag-grab pa talaga kami papuntang SM. Tinawanan na lang talaga kami ng driver ng grab. Dahil 10 hakbang lang daw, makakapunta na daw kami sa SM. Okay lang yan, lahat naman dumadaan talaga sa katangahan. Eto na nga yung inalala ni nanay. Paano daw ipapasok sa bagahe itong mga pinag-shopping namin. Pero hindi ko muna pinoproblema yung mga ganyang bagay. Kasi busy-busy na ako sa pag-compute sa mga nagastos ko dito sa Cebu. Lahat ng resibo inipon ko talaga. At eto lang naman yung nagastos ko lahat. Hindi ako makapaniwala sa nagastos ko kaya kinumpute ko ulit. Baka kasi nagkamali lang ako sa pag-compute ba. Tinalala ko lang yung sitwasyon lalo pang lumaki. Wow! Yaman ko na! Dahil hindi nga magkasya sa luggage, yun nga ang pinag-shopping namin. Abay, nagpabili na lang kami ng sako bag. Sobrang laki nga nang nabili, pwede pang ikasya yung sarili ko. Naayos na nga yung mga bagahe namin. Pero napansin ko, parang iba ng kinikilos ng mga kasama ko dito. Naisip kong baka gutom lang talaga tong mga to. Kaya nag-order na ako ng foods at pinadeliver ko na lang sa room namin. Eto pala yung kakainin naming dinner. Hindi nga kami mag-rice, magpipizza lang kami. Hindi dahil ito talaga yung gusto naming kainin. Sadyang ito lang talaga yung mura sa hotel na ito. Tama talaga yung hula kung gutom na talaga tong mga to. Kinabukasan, maaga talaga kaming gumising. Okay, we're gonna go home! Yay! Hindi na namin pipigilan yung sarili namin na umuwi dahil sobrang magastos kami dito. Sobrang saya nga ni nanay na uuwi na kami. Siyempre, namimiss na kasi niya si tatay. Maaga nga kami pumunta sa airport kasi ayaw naming maiwanan ng eroplano. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Dipolo Airport. Nakarating naman kami ng safe, matiwasay at walang masamang elementong nangyari. Yung pagiging magastos, iiwan ko lang yan sa Cebu. Dahil nakauwi na kami, back to reality ng lahat. Pagkadating nga sa mansion, hinanap ko na kagad yung mga anak ko. Abay, nalimutan ko palang bilhan to ng mga pasalubong. Pero itong pamangkin ko talaga, naniningil na ng pasalubong. Kaya kahit kakarating lang, binuksan na namin isa-isa yung mga bagahe namin. Kaya eto, isa-isa ko nang binibigay sa kanila. Eto nga ang mga pasalubong na pinamili namin sa Cebu. Pati na nga itong relo ni tatay. Hindi niya expected talaga na binilhan ko siya talaga ng relo. Sadyang in advance ko lang talaga yung iririgalo ko dapat sa Pasko. Abay, wala talaga silang kalam-alam. Pero ang importante, nakauwi na kami. Kaya back to kayod na naman ulit. Go!